Dahil may ilan sa inyo na nag-request na i-review natin itong Redmi 15C 5G, eto na. Mga 2 weeks na rin wala nung in-order namin to kasi ang nangyari, yung una namin na-order na 15C 5G ay kinancel ng Xiaomi dahil mali daw yung presyo nung nag-order ako. Parang nasa 6,999 pesos ata yung presyo na nag-order ako kung hindi ako nagkakamali. Pero ngayon, nabili namin to for 8,074.05 or 7,999 pesos. Siguro naging or tumuntong lang sa 8,000 dahil dun sa shipping fee. Pero mga ganong presyo natin yung pwedeng mabili, nasa 8,000 pesos itong Redmi 15C 5G. So, isa to sa pinakamura ngayon na 5G phone na pwede nating mabili. Pero maliban sa pagiging 5G, mataas na rin yung internal storage ito, 256GB, 4GB na yung RAM, at marami pa tayong iba na pwedeng i-expect sa phone na to, at lalo-lalo na yung kanyang battery department. At next week, ang gagawin natin, nag-order na rin ako ng Samsung A07 5G. Halos kapresyo ng Redmi 15C yung phone na yon. Same sila ng chipset, same sila ng battery capacity, at higit sa lahat, same sila na 5G phone. So, pag dumating yon, compare natin dito sa Redmi 15C 5G yung performance. Okay? Para makita natin kung alin sa dalawa yung mas sulit. Okay? Pero sa ngayon, focus muna tayo dito sa Redmi 15C 5G. Unbox natin. Okay, so ito yung box ng 15C 5G. Wala naman masyadong special. Maliban na lang dito sa mga top features. 8GB of RAM dahil meron pang 4GB na virtual RAM tayong pwede idagdag dun sa kanyang 4GB na physical RAM. 256GB na UFS storage. 6,000 mAh. Yung kanyang display na 120Hz at marami pa tayong ibang pag-uusapan na may. Open na natin. Ang una natin makikita ay yung mismong phone na nakabalot sa printed na plastic. Ayan, again, may top specs ulit tayo rito. At yung nandito sa atin ay itong dusk purple. Ayan. Pero if ever na hindi nyo gusto yung kulay na to, meron pa tayong midnight black, mint green, at moonlight blue. Pero ganito yung design. Ano mang kulay yung piliin natin, may pagka-pattern, may square-square tayo dyan. Yan. Buong, wala ka naman feel na texture dyan. Pag tinamaan ng ilaw, nag-iiba-iba yung, niya, yung pagka-purple niya. No, kahit yung camera module, iba rin. Di ba? Galing lang, galing na effect. Okay, so napakalinis pa rin tingnan, napaka-premium kahit na mura lang itong phone na to. So, tabi ko muna. Tapos dito sa ilalim, meron muna tayo ditong document sleeve na may SIM ejector pin, documentations, at syempre yung kanyang jelly case. Pakita ko sa inyo yung jelly case niya. Yan, meron tayong flimsy, pero at least protected yung ating Redmi 15C 5G. Okay, so wala na tayong, or hindi tayo agad magmamadaling bumili ng third-party na case. Meron tayong 33 watts na charger, USB-A yung port, at meron tayong USB-C to USB-A cable. Okay, so ito na yung ating Redmi 15C 5G. So, unang-una ninyo mapapansin, meron tayong pre-installed na screen protector dito. So, isipin nyo yun, kompleto na yung laman ng box. Meron tayong charger, meron tayong jelly case, tapos meron pa tayong screen protector. So, talagang gagamitin na lang natin agad. Ngayon, kapag tinignan natin yung itaas itong Redmi 15C, wala naman tayong makikitang kahit secondary mic or speaker, wala. Dito naman sa may right side, yung volume up and down buttons, pati na rin yung power lock button. Tapos dito sa may left side, yung ating SIM tray. At ito yung SIM tray ng ating Redmi 15C 5G. So makikita ninyo, dual nano SIM pwede nating ilagay. Plus, meron tayong micro SD card slot na dedicated. So hanggang 1TB na micro SD card yung pwede nating ilagay dito. So good job sa Xiaomi. At hindi lang yan yung good news kasi kapag tinignan nyo ilalim, maliban sa meron tayong speaker, USB-C port, main microphone, meron pa tayong headphone jack. So napaka rare na makita yung jack na yan. So again, good job sa Xiaomi kasi meron tayong micro SD card slot, meron pa tayong headphone jack. Yun nga lang, medyo makapal-kapal yung ating chin dito. Tapos meron tayong notch. Pero at least, kagaya nung sinabi ko kanina, meron tayong screen protector out of the box. Ngayon, meron tayong conventional na fingerprint scanner dito. So, test natin. Isang dampi. Ma-unlock naman. Hindi lang super instant, pero hindi naman kasi maarte yung kanyang animation sa pag-unlock. So, mabilis pa rin sa pakiramdam. At dahil 5G phone, itong Redmi 15C, gusto nating i-test at malaman kung okay ba yung kanyang 5G connectivity. So, kagaya pa rin dati, nag-speed test tayo dito mismo sa kinuupuan ko at
GOMO SIM pa rin. Unahin natin tong Ookla speed test. So makikita ninyo, 332 Mbps guys. Yung download speed, napakabilis. Tapos 29.6 Mbps naman yung upload speed natin. Dito naman sa fast.com, 400 Mbps yung download, 72 Mbps naman yung upload speed. Pagdating naman sa Google speed test, 255.2 Mbps yung download at 24.5 Mbps naman yung upload speed. So based sa mga result ng ating speed test, medyo malayo-layo yung Ookla tsaka yung Google speed test. Pero alin man sa tatlo na yun guys, ang bilis. So masasabi kong reliable yung 5G connectivity natin dito. So if ever na magsasaksak tayo dito ng SIM para gawing hotspot, itong Redmi 15C para sa main phone natin, pwede po natin gawin yan. Tapos kung ito man yung magiging main phone natin sa buong maghapon, pwede tayong mag-expect na magiging mabilis yung data connection natin kahit pa GPS-based na application na gagamitin natin. For example, Google Maps o kaya yung Waze. At para naman sa mga curious sa haptics, hindi po ganun kaganda. At pagdating naman sa kanya Wi-Fi connectivity, compatible to hindi lang sa 2.4 GHz Wi-Fi connection, pati na rin sa 5 GHz. At munti ko na makalimutan, yung IP rating nito ay IP64. So may protection siya pagdating sa alikabok at sa mga talsik-talsik ng tubig. Pero wag nating sasadyaing basain or ilubog sa tubig. Pag-usapan naman natin ngayon yung display. So kagaya ng mapapansin ninyo, talagang walang duda, makapal po yung bezels nitong 15C 5G sa mga sides o sa chin at kahit sa notch. Pero bumawi naman sa specs kasi meron tong 6.9-inch IPS LCD, 720p nga, pero 120Hz naman yung max refresh rate. Aabot ng 810 nits yung kanyang peak brightness at meron tong tinatawag na double strengthened aluminosilicate glass. So, hindi Corning Gorilla Glass protection yung inilagay dito ng Xiaomi, pero yung aluminosilicate glass ay base material ng Corning Gorilla Glass. So, parang ganun din. Pero ang ginawa dito ng Xiaomi ay double strengthened. So, halos kasing tibay din ng Corning Gorilla Glass protection yung display nitong 15C 5G. So, balance yung pagiging scratch resistance and drop protection natin dito. At para sa mga nagpaplano manood dito ng mga contents sa Netflix, good news kasi makakapag-play tayo ng mga Full HD content at level 1 ng ating Widevine security. At good news din, pwede tayo makapag-select ng color scheme dito sa display settings. Meron tayong 3 preset at pwede pa nating matimpla yung kanyang color temperature if ever na hindi tayo masaya sa default. Pagdating naman sa screen refresh rate, ganun pa rin yung option na pwede nating piliin. Default, 120, 60, 60, 120 or ilalak natin to 120 or ilalak natin to 60 Hz dito sa custom. Ngayon, pagdating sa color reproduction, itong Redmi 15C 5G, hindi naman na masama. Hindi naman siya bluish na timpla. Wala din naman ako napapansin na yellowish tint dito sa may bandang ilalim kahit light na light or puti yung naka-display. So, good job sa Xiaomi. Ngayon, pagdating naman sa performance, naka-HyperOS 2.0 na tayo dito on top of Android 15. Dimensity 6300 5G yung ating chipset. 4GB na LPDDR4X yung RAM at 256GB UFS 2.2 yung ating storage type. At pinapromise ng Xiaomi na makakatanggap to ng 2 major Android upgrades at 4 na taong security patches. Okay, una sa lahat, good news na UFS 2.2 inilagay nila dito imbes na eMMC 5.1 na ginagawang path ng mga brands ngayon na meron ding murang offering pero compromise yung storage type. Mabagal po ang eMMC. Alam natin yan. So, good news na UFS 2.2 naman yung ginamit nila dito. At gusto ko lang bigyan ng comment yung haba ng kanyang software support. So, ulitin ko, aabot lang to ng Android 17 kasi nga 2 major Android upgrades lang ibibigay dito ng Xiaomi. Although, 4 years naman yung security patches. So, titingnan natin kung ganyan din ba sa Samsung A07 5G o mas maganda yon. Titingnan natin yan next week. Okay, ngayon, kumusta yung actual performance na? Ito, sa ano muna tayo real life usage muna. Yung hindi tayo tumitingin sa benchmark. Itong 15C 5G, masasabi kong pwede na. Okay, hindi ganun ka-impressive yung kanya actual performance. Kasi kapag nag-i-scroll akong ganyan, may mga times na naglalag siya. May mga times na alam mong nag-struggle yung phone. Kasi nga 4GB lang yung RAM. Malaya ka namang gamitin yung memory extension. And so, double lang ng physical RAM yung pwede po nating i-add dito sa Redmi 15C. So, malaya ka namang gamitin yan. So, magiging total mo ay 8GB. Pero, hindi pa rin malaking leap sa performance or malaking tulong ibibigay sa atin nun. So, huwag kayong mag-expect ng malaki sa phone na to.
Again, may mga times po na struggle siya, nagahang, hindi po siya ganun ka-smooth. Kaya, gawin lang natin tama yung expectation natin. At para magka-idea kayo, ito yung kanyang Antutu score, 574,627, which is not bad. At yan yung ating score kapag hindi po natin ginamit yung memory extension. Pinanatili lang natin 4GB yung kanyang total RAM. Pero nung ginamit ko na, tumaas guys, naging 581,225. So, pwede yung talagang gamitin guys. And 256GB naman yung internal storage ito. So, konting-konti lang po yung mawawala sa inyong storage kapag ginawa ninyong RAM. At pag-usapan naman natin yung camera. So, meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter, auxiliary camera, tapos 8 megapixels na selfie camera. So, pakita ko sa inyo ilang samples para magka-idea kayo sa quality. Okay, ito naman yung kanyang 1080p 30fps na selfie video recording. So at least 'di ba 1080p and hindi siya super tight yung framing niya. Maluwag-luwag pa. Medyo wide naman kasi naka-stretch ngayon yung buong kamay ko at pwede pa tayong magpasok ng dalawa dito ang ulo. At kung sakaling may pinapakita tayong view sa likod, ay kasyang-kasya pa. Ngayon, pagdating sa quality, nakatapat ako ngayon sa medyo maliwanag na soft light. Pero nabalance naman niya mabuti. Okay yung quality niya. Hindi tayo mukhang naka-webcam. So, yun lang. Wala tayong stabilization. Kita nyo, hawak ko pa lang. Di pa nga ako masyado naglalakad. Maalog na, di ba? Pero, ang good news nga, sa ganitong presyo ng phone, decent yung quality ng selfie video recording. At ito naman, yung kanyang 1080p video recording dito sa likod na camera sa main shooter. So, ito yung 1x all the way to 6 times or 6x. Ayan. Maalog na rin kasi wala naman tayong stabilization dito. Ang medyo okay pang gamitin na zoom ay yung 2x. Ayan o. Diba maganda pa. Gamit na lang kayo ng gimbal para mas maging maganda yung quality. So again, ito yung 1x. Okay, 1x 1080p. Okay din yung dynamic range niya. Pero medyo sabog na yung pamilya. Pero okay pa rin. Kita pa rin naman for the most part. At yun naman, pag-usapan natin yung kanyang battery. So, meron tayong 6,000 mAh dito na capacity. Tapos, 33 watts na yung kanyang charging speed. So, impressive yun para sa ganitong presyo kasi mabilis-bilis pa rin yung 33 watts na yan. At yan siguro isa sa mga ipanlalaban nitong Redmi 15C 5G sa ibang mga budget-friendly Android phones sa ngayon. Maliban sa 5G na to, 256GB, 33 watts yung kanyang charging speed. So kahit na malaki-laki po yung battery capacity nito, hindi ganun katagal yung pag-charge natin kahit 100% pa. Pag-usapan muna natin yung screen on time. So yung nakuha ko dito ay 27 hours guys, antindi, and 36 minutes. So kahit na buong araw nating i-on yung data dito sa phone na to, manood ka ng manood ng mga videos online, hindi po malulobat agad itong phone na to. So kung normal use lang, social media, konting YouTube, Netflix, ganyan, tatagal po ito ng 2.5 days or hanggang 3 days pa kung hindi tayo palagi nakadata, kung nag-wifi tayo kung minsan. So, napakatagal po talaga. Ngayon, pagdating sa charging, 20 to 100%, 1 hour and 16 minutes ko lang charge itong phone na to. Okay, so yun na lahat yung mga data na gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa Redmi 15C. And kagaya na sinabi ko sa umpisa ng video na to, hinihintay ko lang dumating yung Samsung Galaxy A07 5G na almost same yung presyo at marami pang similarities pagdating sa specs dito sa Redmi 15C. At yan yung ko-compare natin dito sa phone na to next week. Okay, so abangan nyo yung video na yun. Mas maganda, mag-subscribe ka na, i-click mo na yung notification bell, i-like mo na rin tong video at mag-comment ka na rin para siguradong manonotify ka kapag uploaded na yung video na yun. Pero sa ngayon, based dun sa mga data na nakita natin, tungkol dito sa Redmi 15C 5G, masasabi ko na sulit guys. Ang laki ng storage natin. 5G, yung ating network. Tapos 6,000 mAh yung kanyang capacity. Pero hindi lang yon, ang taas ng screen on time na nakuha natin dito. At bonus pa na 33 watts na yung kanyang charging speed. So ang dami nating reason para masabi na sulit siya para sa presyo niya. Ang gusto na nating malaman, alin talaga yung masulit? No, sulit na to, pero masulit ba yung Galaxy A07 5G o masulit talaga to? So, malalaman natin yan next week.
Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.